Sino gusto matikman ng cookie con? Pakipasa kami. Ayan. Senador Mark. Cookie ni Boca. Pag sinabi kong cookie ni Boca, sabihin ni Boca. Ang sarap-sarap! Cookie ni Boca. Ang sarap-sarap! Cookie ni Boca. Ang sarap-sarap! Masarap talaga yan. Pero alam niyo ba mga mami at daddy? Pwede ko bang ikwento sa inyo kung bakit naging masarap ang cookie ni? Kasi alam po yun noon, ako po ay may negosyo. Naka-invento po ako ng cookie na pampasexy. Ang cookie ni? At ang daming gustong bumili ng cookie na to. Kaya naghanap ako ng katuwang na panadera. Ang pangalan po niya ay si Nanay Lourdes. Ngunit, naku, may masamang balita po. Nakakalungkot. Si Nanay Lourdes po pala ay may breast cancer. Kaya nung nalaman po natin yun, ginamit natin ang cookie ni? Ang negosyo na ito ay nagkaroon ng advokasya. Dahil po, tinulungan natin si Nanay Lourdes at iba pang mga nanay, kababaihan, lola at senior citizen na may malubhang sakit, lalo na po ng breast cancer. Kasi po ang nanay ko rin po ay tinamaan po ng breast cancer. Senior citizen na rin po ang nanay ko at nag-isa na lang sa buhay. May mga senior po ba dito? Oh, si daddy mukhang 45 lang. Totoo po ba na mahal ni Yorme ang mga senior citizen? Totoo po ba na mahal ni Yorme ang mga nanay at tatay natin? Kaya po kami naririto ngayon. Si Mocha Uson po at ang buong Yorme's Choice. Nais po namin maging katuwang po ni Yorme. Naalagaan po ang ating mga mami at daddy, mga lolo at lola, senior citizens po at ang buong pamilya. Si Mocha Uson po ay, alam niyo ba, dalaga pa po ako. May binata pa po ba dito? Gusto ko yung walang ngipin. Para mukhang baby. Dahil po inaalagaan ko po ang aking nanay at pinili ko talagang alagaan siya ng buo kong buhay. Muli, ako po si Mocha Uson, kasama ang buong Yorme's Choice, sa pangunguna po ng magbabalik na si Yorme Isko Moreno Dumagoso, kasama ang ating Vice Mayor Chia Atienza, at palakpakan natin, sigurado na, magiging Congresswoman na po natin, Apple Nieto! At ang buong Yorme's Choice, muli ako po si Mocha Uson, ang inyong lingkod. Tayo ay nagsilbi sa nasyonal na gobyerno. Naway mapagbigyan nyo rin po na magserbisyo din po dito sa ating distrito. Matitikman nyo rin ang serbisyo ko na sintamis na cookie ko. Salamat po. Magandang hapon sa ating lahat. Ating senador, si Senator Mark Gamboa po, na nandito rin ang team po. Yeah. Mark, gusto mo magbigay ng short na message lang din po. Senatorial candidate, Mark Gamboa. Yun, good afternoon po. Kamusta po kayong lahat? Salamat po. Papakilala lang muna po ako. Ako po si Mark Gamboa. Ayan, siguro po yung iba nakikilala po ako sa aking YouTube channel. Sa vlogger po ako, Models of Manila TV. At ang aking kino-cover po mula noong 2019, si Yorme Isko Moreno. Paulit-ulit ko pong sinasabi, doon ko po nakita na kung gaano kayang baguhin ang isang syudad, yung direksyon ng syudad. Kahit 3 taon lang, kung mahusay yung mayor, kung magaling yung mayor, kaya pong baguhin yung pong direksyon ng syudad at mararamdaman po yung tao, yung pong kalinga at serbisyo ng gobyerno po. Ako po ay tumatakbo din senador. Yun po, naisipan po natin na mag-file, tinanggap po ng COMELEC. So number 27 po tayo sa balota. Yan. Matanong ko lang mga nanay, sa mga tumatakbong senador, meron na po bang pumasok dito sa loob dito sa Metambuti? Wala pa. Yan, alam mo na nanay, baka naman ha. Kasi naman yan. Baka naman pwede nyo akong isingit. Mark Gamboa, number 27. Pero ako po ay hindi papakatagal. Ang gusto ko lang pong sabihin, nakita ko kung bakit successful yung pong
3 years ni Yorme bilang mayor dahil meron po siyang mga nakakasama na konsehal, na mga congressman na kakampi niya at tinutulungan siya at talagang tumutulong po sa lahat ng mga ginagawa niyang proyekto. Kaya ang sa akin po, kung gusto natin maging matagumpay, yung pong pagbabalik ni Yorme Isko, yung kanyang susunod na termino bilang mayor, idiretso na po natin yung suporta po sa buong Yorme's Choice. Mula lahat po isama po natin. Of course, mula kay Vice Mayor Chia Atienza, of course sa ating susunod na Congresswoman Apple Nieto, na napakahusay, napakabait. And of course sa ating mga konsihal, Yorme's Choice, na napakahusay. Talagang magagaling po, bawat isa po, talagang alam mo nang subok na sa serbisyo at tutulungan po dito pong ating distrito. So yun po, thank you very much po ulit, Mark Gamboa, number 27. Please vote for me. Maraming salamat po. At Manila, God first. Thank you very much po. Ano po ba? Yung mga kapitbahay ko. Puro mga magaganda. Sabi-sabi daw nila. Sabi-sabi lang naman ha, mga chismis lang daw. Kamukha daw ni Daniel Padilla. Nalalao si Daniel Padilla daw. Gusto ko na sipain yun si David. Ay, sticker mo. Ang sabi nila daw. Lagay namin sa motor ni Manny. Mas gwapo daw kay Letlet Sarkal. Ito ba yun? Wala silang kotse. Wala. Parang wala naman ata si Letlet Sarkal ba dito? Wala. O sa atin lang ha. Tanawin ko na sa inyo, mga kapitbahay ko. Sino ba talaga yung mas gwapo? Si Tolo, si Letlet? Pero pag makita natin si Letlet. Yari yan, nandiyan tatay mo. Nasa likod o. Magagalit din kayo ha? Ano yung mga kapitbahay ko? Magaling nyo rin sumagot ha? Siyempre, pero alam nyo po, kilala nyo rin naman dito. Parang batang baka mag-sample pa to. Alam nyo naman pagdating dito sa Tambunting, madaming mga talentado dito. Ito namang susunod. Talentado rin. Kaya kapag kumakanta, kailangan kayo nang mag-adjust ng tenga ninyo. Hindi ba? Magigising lahat ng kapitbahay dito sa Tambunting. Kaya nga po, mga kapitbahay ko, ito po, minahal natin, sinuportahan natin, at sigurado po ako, gagawin po nating Congresswoman ng ikatlong distrito ng Maynila, ang ating susunod na Congresswoman, Apple Nieto! Ng anak. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po? Alam nyo kami, napakasaya namin dahil nagkaroon kami ng pagkakataon na magkasama-sama tayo ngayon sa ating kwentuhan at ligawan. Nanligaw na sila, lahat sila pasado, di ba? Eh, paano naman ako? Thank you so much. At syempre naman, mga batang Tambunting, lalo na Plaza Lasatin, Plaza Timban, lahat tayo magkakakilala, Barangay 373, di ba? Kilala niyo na po ako. Hindi pa ako konsehal, nakikita niyo na ako. Tama po ba ako? At syempre, hanggang sa dumating, yung pagkakataon na ako ay humingi sa inyo ng tulong bilang maging isang lingkod bayan, hindi niyo po ako binigo. Dahil doon sa 2 termino ko, lagi niyo po akong tinutulungan. May baby tayo dito. Biruin niyo po 2 laban ko, lagi tayong number 1. Tama ba ako? Lalo na sa Tambunting. Unang takbo, number 1. Pangalawang takbo, number 1. At hindi lang tayo number 1 sa ating distrito lang, kundi sa buong lungsod ng Maynila, tayo ang number 1. Ang galing nyo dun ha? Biruin nyo dahil yun sa inyong lahat, sa binigay na tiwala na ipinagkaloob nyo sa akin. At syempre, yung binigay nyong tiwala sa akin, hindi ko naman po yun sinayang. Nakita nyo naman po, si Apo Nieto, walang kampanya, araw-araw bumababa. Tama po ba ako? Iniikot natin ang ating buong distrito para syempre makapagkwentuhan, malaman natin kung ano bang nangyayari sa isang lugar. Tama po ba ako doon?
At syempre nga po, ngayon po sa pagkakataong ito, ang inyo pong mahal na si Apo Nieto ang napili ni Yorme Isko Moreno na maging katuwang dito sa ating distrito. Ibig sabihin po, si Apo Nieto po ay tatakbong congresswoman. Gusto niyo po ba yun? Yung lagi niyong tinutulungan at mahal na mahal si Apo Nieto ay tatakbo na pong congresswoman. Sabi daw po nila, ano daw ba gagawin ni Apo Nieto sa Kongreso? Baka naman daw po ngumiti, yumakap, at kumanta lang daw si Apo Nieto. Siyempre hindi. Ang sasabihin nyo lang sa mga nagsasabi nun, hindi kaya, kahit ginagawa ni Apo Nieto yan, may serbisyo naman na ibinibigay si Apo Nieto. At hindi tumigil sa pagtulong sa kanyang kadistrito. Tama po ba ako? At syempre yung mga katangian na yan, lalagyan natin yan ng pagmamahal at pagsiservisyo. Tama po ba ako doon? Dahil naniniwala ako na kapag ikaw ay isang lingkod bayan, dapat mahal mo ang Panginoon mo, mahal mo ang iyong kapwa. Tama po ba ako doon? Kasi kapag ikaw ay isang lingkod bayan, ang pinakamagandang ingredients dyan kung paano ka magiging magaling na isang lingkod bayan ay yung meron kang pagmamahal at malasakit sa iyong kapwa. Tama po? Kasi pag meron ka ng dalawang yan, lahat magagawa mo. Walang kapalit na halaga. Tama po ba ako doon? At ganoon naman din po tayo nagiging. Sasabihin ko lang, hindi naman tayo perfecto, pero ako ginagawa ko po ang aking best para maibigay ko yung aking pagmamahal po sa bawat isa sa inyong lahat. At yung iba, mga batang tambunting natatakot. Kasi daw, baka pag si Apo Nieto lang ang kanilang dalhin at ihalal na maging congresswoman, sabi nila, serbisyo, pagmamahal, malasakit lang ang kayang ibigay niyan. Bakit? Hindi po ba maganda yun? Maganda, di ba? Kasi sabi daw po nila, pag si Apo nang ihahalal, mawawala daw ang akap, mawawala ang AIX, mawawala ang tupat, mawawala ang guarantee letter, mawawala ang scholar. Siyempre, hindi po. Hindi po mawawala yung mga ganyang programa. Kasi po, isa lang po ang aking sasabihin sa inyo. Ang lahat po ng congressman, congresswoman, sa lahat ng distrito ng buong Pilipinas ay meron pong ganyang programa. Hindi po nawawala. Hindi po mawawala. At kung maaalala nyo po, ako naman po yung naging chief of staff ng aking kapatid ng panahon na siya ay congressman. Hinalagaan ko po yan. Ako po ang namahala po yan. At kaya wag na wag po kayong mag-alala. Sabi nga, maiksing kwento lang po. Habang naglalakad ako, may tumawag sa akin na isang mami. Apo Nieto! Apo Nieto! Ako naman lumapit. Mami, bakit? Di ba? Wala kang akap? Yes, mami, wala po tayong akap sa ngayon. Pero pag binigyan mo po ako ng pagkakataon, mabibigyan din kita niya. Kaya sabi niya sa akin, o sige, Apo Nieto, wala kang akap. Yakapin mo na lang ako. Diba? Nakakatuwa yung ating mga kadistrito. Yakap pa lang ni Apo Nieto, sapat na. Pero once, paano pa pag nabigyan ng pagkakataon, diba? Paano pa, diba? Tayo naman, never tayong tumigil sa pagbibigay ng ating serbisyo. O eto naman, pag ba nabigyan ng pagkakataon si Apo Nieto bilang congresswoman, ano ba gagawin niya? Siyempre, ipagpapatuloy ko po kung ano yung mga programa. At siyempre, isa sa ayos po natin yan na ibababa sa bawat barangay at sa bawat isa sa inyong lahat. Gusto niyo po ba na ayusin natin kung paano ibaba ang programa sa ating distrito? Kaya bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Ano pa ba gagawin ni Apo Nieto? Sino po may mga anak dito? Diba lalo na yung mga bata? Ako din po kasi ay isang ina. Ang bunso ko anak ay 8 years old. At ako po bilang isang ina, mahirap sa akin kapag may karamdaman yung aking mga anak. Tama po ba ko doon? Ang isa po sa nakita kong problema sa ating distrito ay yung wala tayong ospital na pangbata. Wala po tayong ospital na pangbata.
Pero ang Quezon City, meron dalawa. PCMC sa Quezon Ave, National Children's Hospital sa E. Rodriguez. Pero sa ating lungsod, wala. Tayo pa naman po ang Kapitolyo ng Pilipinas. Dapat meron tayo niyan, di ba? Kaya yan po ang aking ipaglalaban sa Kongreso pag nabigyan tayo ng pagkakataon. Lalong-lalo na pag nabigyan nyo ng pagkakataon si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Kasi nakita ko kay Yorme Isko Moreno kung paano niya inalagaan ang ating mga batang Maynila. Nakita niyo po yung mga ospital na pinagawa, pinaayos, napakaganda. Isa siya sa aking naging inspirasyon sa aking gustong gawing proyekto. Gusto niyo po ba yun? Magagandang ospital kasi sabi ni Yorme Isko nung panahon na yun, ayokong maranasan yung naranasan ko nung ako ay bata. Gusto kong iparanas sa lahat ng mga batang Maynila yung magandang pagseserbisyo. Hindi basta-basta lang. Gusto niyo po ba yun? Napakagandang proyekto. Isa ito. Kapag nabigyan niyo kami ng pagkakataon, ang gandang partner po mula sa national hanggang sa local government. Tama po ba ito? Hindi pa lang po ang isa. Meron pa akong isang gagayahin kay Yorme Isko Moreno Dumagoso. Alam niyo po ba kung saan nag-aral si Yorme Isko Moreno? Doon sa Almario, sa public school. Tulad din po ako, public school graduate din po ako. Ako naman, Batang Pedro. Pero si Yorme Isko, Batang Almario. Alam niyo po ba na pinaayos ni Yorme Isko Moreno ang kanyang pinagmulan? Kumbaga nilingon niya. Pag nakita niyo yung Almario, napakaganda. Isa yan sa aking magiging pangarap. Yung gayahin yung kung ano yung ginawa ni Yorme. 10-story building para sa ating eskwelahan. Ayaw niyo po ba nun? Gusto niyo po ba? Yan ang aking idudulog din sa ating kongreso na dapat yung ating mga eskwelahan ay maaprubahan pagdating sa 10-story building. Gusto niyo po ba yon? Kasi alam ko, problema niyo rin yung ating mga anak, lalo na siyempre mahirap magpaaral sa private, tama ako. Pero kapag maraming classroom, maraming school buildings, mas magiging maluwag tayo. Tama po ba ako? Gusto niyo po ba yung mga ginawa ni Yorme Isko Moreno? Panigurado kung ano yung gagawin ni Yorme Isko Moreno ay yan din ang aking magiging pattern sa aking paglilingkod. Gusto niyo po ba? At ako lang po, gusto ko lang last sharing po. Alam niyo po, yung dumating sa atin yung pandemya, napakahirap po ng ating sitwasyon. Tama po ba ako? Bilang ako din po na lingkod bayan, hindi ko alam kung paano ba ako magbababa ng proyekto ng panahon na yun. Pero nakita ko si Yorme Isko Moreno, hindi siya nagpatinag kahit pandemya, tuloy-tuloy. Sabi nga, 24 oras ang pagsiservisyo niya at hindi tumigil ang paggogobyerno sa ating lungsod ng Maynila. Tama po ba ako doon? At ang lagi niya sinasabi, gusto niya na walang magugutom sa lungsod ng Maynila. Gusto niyo po ba ulit na mangyari na talaga naman yung paglilingkod niya ay maibigay niya sa atin, hindi lang 80%, hindi lang 70%, kundi 100% na pagmamahal ang ibibigay niya pa sa bawat isa sa atin. Okay po ba? Okay ba sa atin? Si Yorme Isko Moreno Dumagoso? Vice Mayor G. Atienza? At yung ating mga konsihal. Huwag nyo nang pakawalan yan. Iba't ibang pagsiservisyo ang kanilang ibibigay sa inyong lahat. Kaya sa mga batang tambunting, kami po ay kababaang loob po na humihingi po ng tulong, suporta at pagmamahal po sa bawat isa sa inyo. Ako po, si Apple Nieto, na nagnanais na paglikuran ang bawat isa na bilang Congresswoman. Sana po matulungan niyo po kami ang buong Yorme's Choice. I love you all! We love you all! At thank you so much. Thank you, babies! I love you! Ayan,